mga masalanta ng bagyo. Ngunit hiling namin higit sa lahat, Panginoon, ay tunawin mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ang bagyong ito nawa. ah, Imposible man sa aming isipan, ay posible sa iyong isipan. Kuya, maraming salamat, Panginoon, muli sa pagtitipon na ito at sa bawat buhay na dinala mo sa gawain ito. Hiling namin, O Diyos, ang iyong pagsama, ang karunungan at kaalaman na sa iyong banal na Espiritu lamang namin makakamtan. Hinihiling namin, O Panginoon, ang kaunawaan na sa iyo lamang na manggagaling, O Diyos. Nawa ang mga salitang ito ay maitanim sa aming mga puso't isipan at maisagawa namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat, O Diyos, maging sa magbababa na yung salita. Ikaw ang patuloy na siyang gumamit sa kanyang bibig, O Diyos. Punuin mo ng pag-ibig, ng biyaya, kapangyarihan ang bibig na ito, Panginoon, para sa iyong kaluwal na tiyan. Maraming salamat, O Diyos, muli. Sa iyo lahat ng papuri, pasasalamat, pagdakil at pagsamba sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Thank you, Yubi, for that very powerful prayer. Salamat Salamat sa iyong buhay, and thank you sa lahat po ng mga kasama natin ngayon, si Ate Rosnel, si Ate Arlene, si Precious, Sister Ceres, si Kimi, Sister Mimi, si Arlette na first time natin makasama. Welcome, welcome. Sister Eva at si Mima Sor, si Janelle. Yan. So yun, thank you so much po. And we're more than halfway sa Book of Amos. And we are now in the chapter 5. I hope and I pray na nabasa na natin yung chapter 5. And I'm so much blessed with this word. Kasi sabi ko nga nung sa inyo, nung isang araw ko pa actually siya nabasa at naaral. Pero thank you Lord kasi alam ko na your word is always relevant, na nasa tamang oras lagi nahahayag ang kanyang mga salita. And ako nagpapasalamat sa Panginoon na tayong lahat ay sama-sama ulit makakapag-aral. So without further ado, let's start and let's deep dive in the study of the book of Amos sa English in chapter 5. So ang pinakang significance ng chapter 5 or isa sa mga pinaka-highlight niya is it reveals that God's worship is not about rituals. Napag-aralan din natin yan sa chapter 4 na ang Panginoon, He takes, alam mo yan, parang mas pinapahalagahan ng Panginoon yung ating transformed heart, yung ating relationship with Him more than the rituals that we do for Him. So this chapter deepens the prophetic critique of Israel religious life by connecting worship to justice, righteousness, and heartfelt repentance. So itong chapter 5 is parang pinapakita ng Panginoon yung connection between worship and justice, and also pinapakita din ng Panginoon dito kung ano ang kinalaman and connection ng worship with our repentance, a true repentance. Kasi may mga nagsasabing nagsisi na ako, hindi ko na ito gagawin, but there's no true repentance in their heart. Kaya nga po, if we can read sa mababasa natin sa Mateo chapter 23 verse 23. Sinong gustong bumasa? Matthew 23 verse 23. Or raise your hands. Sino pong gusto bumasa? Ako na. Yan, si Ate Arlene. Sige, Ate Arlene. Mateo 23 verse 23. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari. Nagbibigay kayo ng ikasampung bahagi ng maliliit na halamang tulad ng yerba buena, ruda at lingga, ngunit kinakalagtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag at ang katapatan. Dapat ninyong gawin ang mga ito nang hindi kinakaligtaan ang ibang utos. Amen. So dito pinaka-hina-highlight ng Panginoon kung paanong ang mga Pariseyo, they know the word of God, they give their tithes, alam nila ang salita ng Panginoon, pero mas kinakalimutan nila yung mas mahalagang turo, which is yung katarungan, yung pagkahabag, yung compassion mo sa iyong kapwa, and also yung ating katapatan, which is sinasabi ng Panginoon na lahat ay mahalaga. So if we will cluster the whole chapter 5 sa mas maliliit na cluster sa ating nabasa, we will start with the first cluster or yung cluster A natin sa Amos chapter 5 verse 1 to 3.
a lament over Israel. So Israel is pictured o dinescribe yung Israel na para silang fallen virgin na who will not rise again, parang representing her loss of favor with God. At kung mababasa natin to, parang medyo maiisip mo na parang hindi ba masyadong harsh ang Panginoon sa kanya. Pero ang isa sa mga key message dito is there's no deliverance, there's no deliverer aside from God. Amen? That there is no one who can save you other than Jesus, other than God. Amen? Kasi kung mababasa natin dito, yung Israel, they have tried many ways, yung kanilang wisdom, yung kanilang power, their connection with other people, their connections with other country, their own works, their own good works, yung kanilang pagtatights, yung kanilang pag-worship, yung kanilang ritual. They have done all of these things, but the judgment of the Lord or yung hatol ng Panginoon sa kanila is that there is no one, walang iba na makakapagligtas sa kanila kundi ang Panginoon. Amen? That there is no one who can deliver them from this kind of judgment kung wala ang Panginoon or unless they return to God. And we can read naman sa chapter 4 verse 4 hanggang 15. This ang summary naman nito ay a call to seek the Lord. So Israel is urged to seek God and leave empty religious ritual won't save them. Parang tinuturo sa kanilang Panginoon na iwanan nyo na yung mga religious acts nyo, yung mga rituals nyo, because those rituals na ginagawa mo won't save you. So God warns against relying on ritual at Bethel, Gilgal at Beersheba. Yung Bethel, Gilgal at Beersheba, ito yung mga worship places nila o mga worship center. So we can say na hindi porket parang ginagawa mo yung mga rituals na to, you worship God, na parang ginagawa mo yung mga bagay na you feel good about, hindi siya kasiguraduhan na ikaw ay parang nabe-bless ang Panginoon sa iyo. During this time to in the Old Testament, hindi yung rituals yung mas mahalaga sa Panginoon during that time, but your relationship with Him. And we can read naman dito sa cluster C naman, from verse 16 to 20, the day of the Lord. This talks about yung the day of the Lord na sinasabi o the day of judgment. So the day of the Lord will not bring joy to Israel. It will bring darkness because of their sins. So without repentance, the key message here is without repentance, hindi pagtalikod sa kasalanan, hindi pagtalikod dun sa kanilang ginagawa at hindi paghanap sa Panginoon, judgment is inevitable. Sabihin, pag sinabi natin inevitable, ibig sabihin hindi siya malalampasan, hindi mo siya pwedeng i-bypass unless you return to God. And cluster D naman, yung verse 21 hanggang 27, we can read na God rejects Israel feast, sacrifice, and songs when divorced from righteousness. Naniniwala ba kayo na hindi pwedeng paghiwalay ng Panginoon at ang kanyang katwiran? Amen. That you cannot separate God and His righteousness. Amen. Hindi mo pwedeng paghiwalayin na, ay mahal ko ang Lord, pero hindi ko mahal yung pagiging holy niya. Hindi ko mahal yung pagiging righteous na. Amen. And it is the same thing with us na tinuturo ng Panginoon that God desires justice and righteousness above religious ritual. Akala ng iba parang sapat na ginagawa mo itong mga rituals na to, itong mga religious acts na ginagawa mo. Pero God's judgment o yung sinasabi ng Panginoon is that it is not enough. This is not enough. Amen? And we will see na ang pinakang audience kasi dito ni Amos, kaya nga napakahalaga na binabasa natin yung context ng mga binabasa nating mga libro. Kasi yung audience dito ni Amos na pinagsasabihan niya is yung mga tao that are complacent. Pag sinabi natin complacent, naririnig nila, alam nila yung sinasabi ng Panginoon, but they do not care. Wala silang pakialam kung anong sinasabi ng salita ng Panginoon. And they think that they're offering yung sarili ng mabuting gawa, yung kanilang mga ritual and religious actions, yung kanilang mga paggawa ng mabuti, pagtitithes, pagbibigay sa simbahan, it will cover their sins. Pero ang ginagawa naman nila, nakakala nila mako-cover noon yung kanilang ginagawang injustice and idolatry, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. I think ito isa sa mga common na mga paniniwala lalo na dito sa Pilipinas na parang sinasabi na sisimba para mabawasan ang kasalanan. Narinig niyo na ba 'yon? Na makasimba na mabawasan naman ang kasalanan.
Di ba? Siguro naririnig natin yan. Pero the conclusion of the Bible, ang sinasabi talaga ng Panginoon, ang sinasabi ng kanyang salita is that wala sa atin, none of us were able to meet God's criteria. Wala sa atin talagang nakaabot sa kawalhatian ng Panginoon. Kaya nga, parang ang pinakang message dito ng Panginoon is the judgment is hindi mo siya matatakasan unless you return to God. Unless you return to God. And now we will proceed with our lessons, with our 3 important lessons that we can learn from the book of Amos chapter 5. Sinong gustong bumasa? Yan, lesson number 1. O, paunahan na lang. Go guys. Yan, sino pong gustong bumasa nitong, nakikita niyo ba yung screen ko? Yan, sa Ate Rosnel. Thank you, Ate Rosnel. Salvation comes only through God in Jesus Christ. There is no salvation apart from Jesus. God alone is our Savior. Israel faced destruction because they sought deliverance in false hope and idols. The good news for us is that Jesus is the fulfillment of God's promise to save His people. Salvation is not earned by works, rituals, or human effort. It is a gift that comes through faith in Christ alone. Amen. Thank you, Ate Rosnel. So, napakalinaw, ano? Even in the Old Testament, makikita natin yan that only the salvation, sa Old Testament, their salvation comes from their repentance, yung pag-turn back nila muli sa Panginoon. But in the New Testament, as a new covenant believer, we believe that we are saved by our faith, by grace through our faith. And ito yung tinuturo din sa Israel na they sought deliverance, naghahanap sila ng salvation o ng deliverance from their false hope sa mga idols, dun sa kanilang mga inaasahan. But the reality is God's promise is to save His people from damnation, from judgment through our Lord Jesus Christ. Sabi dito, not earned by works or rituals or human effort, but this is through faith in Christ alone. Pwede bang i-comment mo dyan sa comment section natin na by grace through faith. By grace through faith. I know that we are all blessed sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon na tanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya. By grace through faith. Amen? And alam niyo po ba kung makikita natin dito sa, if we read the chapter 5 ng Amos, yung dahilan ng destruction ng Israel is not only because of their sins, but the cause of their destruction is a result of misplaced trust. Yung kanilang pagtitiwala ay hindi nasa Panginoon. Their faith, their trust is not on God, hindi sa Panginoon, kundi yung faith and trust nila and then sa kanilang mga kayang gawin, their good works, their rituals, yung mga partners nilang mga country, and dun sila nag-fail na dapat ang pagtiwalaan natin in no other than but Christ alone. So they failed to recognize that God alone is the deliverer. Amen? Naniniwala ka ba na in all of your problems, Jesus is the solution of your problems? Amen? Amen. So for us under the new covenant, this is a powerful warning and a profound hope. We live in a time where many solutions to life struggles are offered. 'Di ba? Minsan kapag nandito tayo sa buhay natin, minsan makakita ka doon ng maraming mga solusyon sa pamamagitan ng pagtitiwala sa ating sarili o self-reliance. Meron din yung financial security. Kapag marami kang pera, feeling mo you have the security or pleasure, yung mga sa ating sariling flesh, and also our performance. Akala natin kapag ginawa natin tong isang bagay na to, we perform in front of God, nagpapagamit tayo sa Panginoon, nagseserve tayo, akala natin it will save us. But sinasabi dito, the true salvation is not about religion or human effort. It is about trusting Jesus Christ, who is the fulfillment of God's promise to redeem His people. So none of us and all of Jesus. Amen? None of us and all of Jesus. Amen, amen. Praise God, praise God. If we can read on our next slide, sinabi dito ng John 14:6, ako ang daan, katotohanan at ang buhay, at walang makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Amen?
kung iniisip ng ibang tao that they can save themselves, that they can deliver themselves, or they can put their trust on other things other than Jesus Christ, then nagkakamali sila at sila pinapabulaan na ng salita ng Panginoon, because the reality is there is no other way than our Lord Jesus Christ. Amen. That there is no other way than Jesus Christ. Amen. And sinabi dito, resist the temptation to trust in anything other than Christ. I-resist natin yung pagtitiwala na akala natin kaya nating i-put yung trust natin other than Christ, whether it is wealth, yung yaman, yung financial security, or yung status mo, ikaw ay leader, ikaw ay worker, or yung rituals na ginagawa mo, yung mga good things na ginagawa mo, or your self-effort. Those are not enough. Only Christ is enough. Even, pwede bang i-comment natin dyan, Christ is enough. Christ is enough. Amen. Ng Panginoon, and sana ito'y maisabuhay natin na kapag dumadaan tayo minsan sa mga pagsubok, sa mga desisyon sa buhay, hindi tayo magtiwala sa ating sariling kakayanan. Sa halip, magtiwala tayo sa kung anong gagawin, ginawa, at gagawin pa ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Amen, amen, amen. Praise God, praise God. And we will now proceed with lesson 2. Lesson 2, go. Sino pang gusto mong bumasa? O, paunahan na lang ulit. O, taas lang po kamay or mag-react kung sinong gustong bumasa ng lesson 2 natin. Yan, si UB. Thank you, UB. Number 2, true seeking of God requires surrender. To seek God, we must first turn away from our disobedience, self-will, and the things that draw us from Him. Israel sought God outwardly but clung to their own ways, their false worship, and self-reliance. Amos called them to abandon these places of disobedience. Seeking God is not optional. It is an act of wholehearted surrender. True seeking means aligning our hearts with His will. Amen, amen. Thank you so much, UB. And alam niyo ba, isa to sa mga, I think one of the hardest things na matutunan ng isang tao, na when we say that although we are in the New Testament, our obedience is hindi na mabasa sa ating sariling pagsunod, hindi sa sarili nating obedience, but obedience ni Jesus Christ dun sa cross. Pero if you are someone who seeks to find Jesus, if you are someone who wants God to lead your life, if you are someone who wants to truly seek the Lord in your life, na hindi ka lang basta maging Kristiyano na malamig or isang Kristiyano na lukewarm, if you are someone who really wants to trust the Lord and seek God, hanapin siya. Alam nyo ba na it is impossible for man to seek God at seek yung sarili niyang will. Amen. You cannot serve two gods at the same time. You cannot please yourself and please God at the same time. Hindi pwedeng sabihin mo na I seek God pero you are disobedient with Him. So in the New Testament, like what I said, sa New Testament naman tinitingnan naman natin dito is obedience si Jesus Christ, di ba? Your salvation, your righteousness, your blessing, your favor, lahat yan ay because of the obedience of our Lord Jesus Christ. But itong mensahe na to is for the people who wants to live their life na leaded by the Holy Spirit, who wants to live their life na leaded ng salita ng Panginoon. Because if you're gonna please yourself, you cannot please God. Kung ang sinusunod mo ay yung sarili mo, hindi mo malalakaran kung ano yung pinapahanap sa iyo ng Panginoon. Amen. Alam niyo, kanina may binabasa ako, yung minayday ko kanina, na ang isang tao, parang when we receive the Holy Spirit, you are born with it. Kaya di ba tayo born again? When you receive Jesus Christ, you receive the Holy Spirit. Amen. And parang sa isang tao, kapag ang isang tao ay pinanganak, meron siyang paa, 'di ba? Tayo ay merong paa. And kapag naman pinanganak ka ng may paa, makakapaglakad ka ba agad? Nakakalakad ka ba agad gamit yung paa, 'di ba? Hindi. Because it takes practice, it takes time to learn how to walk with your feet, and ganun din with the Holy Spirit. Na it takes time para
The Holy Spirit is with you. Hindi siya testament na wala ang banal na espiritu sa iyo kaya hindi mo siya nagagawa. Kundi ang tinuturo niya, Ay, mag-shirt at kakagatin yan ng ipis ang iyong titi. yan, na tayong lahat ay binigyan ng Panginoon ng banal na espiritu, but we have to walk in the Spirit. We cannot walk in the flesh and spirit at the same time. Amen? And for us living in the new covenant, the truth becomes even clearer through Jesus Christ. The true seeking of God is not about just going to church or commit Sister Mimi. Ngayon, di papaya sa iyo. Kala Yun. Ay, Sister Mimi, pamute po saglit ng mic. Okay na. Sorry. Mute ka na. Yan. So for us living in the New Testament, this truth becomes even clearer through Jesus Christ. The true seeking of God is not just attending church, hindi lang siya pagdalo sa gawain, hindi lang pagbabasa ng Bible occasionally, but it is surrendering our life to Him. Amen? Na alam nyo ba na ang mensahe ng grace is not self-acceptance? Medyo mabigat to. Pero the message of grace is not self-acceptance. Tanggapin mo yung sarili mo na love yourself. Na ganito talaga ako pinanganak. Ganito talaga ang ugali ko. Ba't ako magbabago? Na, ganito talaga. I am born this way. Diba? Parang laging ang akala ng iba that the message of grace is to accept na ganan ka. But the message of, kung mababasa natin talaga in the Bible, the message of grace is to deny yourself and accept Jesus Christ. I-abandon mo yung sarili mo at tanggapin mo si Jesus Christ. So kaya nga sinasabi din ni Pablo that it's no longer I, but it is Jesus who lives in me. Amen? Na ang mensahe talaga niya is hindi to pleasure ourselves, to do our will, to gawin kung anong gusto natin sa mga buhay natin dahil may grace naman. Hindi po siya ganon. But to die to ourselves and to live for Him. Amen? Yan yung sabi sa Luke chapter 9 verse 23. So our seeking of God must be a lifestyle of daily surrender. Kaya nga po, ang pagpili natin sa Panginoon to live with God is a daily decision na pipiliin ka araw-araw. Pipiliin mo ang Panginoon araw-araw sa ating buhay. Hindi siya yung, ay pinili ko naman na si Jesus Christ noong 2018. Okay na yon. But to live with God is to choose Him every day. Pwede bang i-chat natin yon? I choose Jesus every day. I choose Jesus every day. Na talaga ang pagiging Kristiyano hindi siya once in a one off na pagtanggap sa kanya na isang beses mo lang siyang tanggapin sa iyong buhay, kundi we have to die on ourselves daily. I-deny natin yung ating sarili so that we can live according to what God intend us to live. Amen? So let's read the next slide. Sabi dito na kapag hinanap nyo ako, ako'y inyong matatagpuan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Kaya nga alam nyo, siguro meron na kayong narinig na nagsabi nito na, alam nyo, tinry ko naman na isik ang Lord, bakit hindi ko maramdaman yung presence niya, bakit hindi ko nararamdaman na ako'y nabago, bakit ganito. Pero ako naniniwala ako that God is faithful in His word. Amen? Na ang Panginoon ay tapat siya sa kanyang mga salita. At kapag sinabi niya na, kapag hinanap nyo ako, ako'y inyong matatagpuan, kung buong puso ninyo akong hahanapin. Ibig sabihin, if you say that you seek God, pero sinisik mo naman ang Panginoon, pero hindi mo siya nahanap, then you are saying that Jesus is a liar, na nagsisinungaling ang Panginoon. But I believe that God is faithful, na kapag humanap ka, at you truly seek God with all of your heart, you will find Him. Sinabi niya din sa kanyang salita sa Mateo, na ang humahanap ay nakakasumpong, ang kumakatok ay pinagbubuksan, at ang humihingi ay pagbibigyan ng Panginoon. Amen. That God is faithful to His promises. So the promise reminds us that God rewards full-hearted seeking, and under the new covenant, Jesus gives us the Holy Spirit to guide us into truth and help us seek Him genuinely. Ito yung sa maganda
Actually, sa Old Testament kasi, yun yung mahirap sa kanila that they have to repent on their own sa sarili nilang conviction, sa conviction sa kanila ng Panginoon or through the man of God na narinig nila. But as a new believer under the new covenant, napakapalad natin kasi meron kang banal na espiritu na nagumagabay sa iyo para mamuhay sa espiritu at sa katotohanan. Amen? Hindi ka lang kumikilos para sa sarili mo, but you have the Holy Spirit who can guide you and who can teach you and who can comfort you and who can rebuke you sa anumang parte ng buhay mo. You just have to be sensitive with Him. And sinabi nga ng salita niya na kapag ka talagang genuinely in your heart of hearts, worship mo siya, sinisik mo siya, and then God will reveal and will show Himself to you. Amen? Amen, amen, amen. Praise God. And so, for this, alam nyo, minsan ang daily application siguro nito, you have to evaluate yourself. Tanungin mo yung sarili mo na mayroon ka pa bang mga bagay sa buhay mo na nahihirapan ka pang isurrender sa Panginoon? Meron ka pa bang secret sin na nahihirapan isurrender sa Panginoon, or may mga bagay ka pa rin ba na alam mo na yan ang gusto mo pero hindi yan ang gusto para sa iyo ng Panginoon? Then you have to let it go. Sabi nga na Elsa, let it go. Let it go, let it go, let it go. Ay, let it snow pala yun. Yan, let it go. Let go mo na yan. And kapag ka, alam nyo, kapag ang isang bagay hindi sa Panginoon, kapag hawak mo siya, pabigat siya ng pabigat eh. Kapag kaya ang isang bagay hindi galing sa Panginoon, and even if you keep holding on it, magiging mabigat siya ng mabigat. And alam nyo, kapag ka mas mapalad ka and you have the wisdom of God, if habang hindi pa mabigat, ay let go mo na. Amen. Amen, amen. Praise God, praise God. So now we will proceed with point number 3. Let's read it. Yeah. Yeah. Number 3, sinong gustong bumasa? Paunahan na lang ulit. Who wants to read point number 3? Sino gusto Ako bumasa? na. Ayan, sa Tarlene. Thank you, Tarlene. Number 3, stand firm as salt and light. As followers of Jesus, we are called to speak and live differently, even in the face of oppression and persecution. God equips us to stand, not stay silent. Okay. Saan galing to, Kuya Kenneth, itong point na to? Actually, during this time kasi, di ba, yung time ng Israel, na nangyayari to, sinusulat to ni Amos, maraming injustices na nangyayari, maraming unrighteousness na nangyayari, maraming sins na kumakalat, and yung mga tinatawag na mga banal o prudent, or yung mga child of God, yung mga lingkod ng Panginoon, dahil ayaw nilang makasagasa o dahil ayaw nilang maka-offend, na tumatahimik na lang sila. And parang yun yung isa sa mga naging message sa akin ng Panginoon na say what is true, say what is truthful, say what the Lord says, say what the Bible says, even if people will disagree with you. Amen. Na kahit may mga tao na hindi naman totoo yung sinasabi mo, scam yan, kulto. Alam niyo, madami tayong maririnig ng mga condemnation, marami tayong maririnig ng mga words that are not so encouraging. Pero as a child of God, hindi lang tayo tinawag ng Panginoon to be holy, hindi lang tayo tinawag ng Panginoon to be righteous, but God calls us to stand as a light, tumayo bilang ilaw at salt sa ating kapaligiran. Amen? Amen. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng ng word na holy sa Bible? When we talk about holiness in the Bible, it just means being set apart. Ibig sabihin pag sinabing holiness from itong mga grupo, hindi ka tinutulad sa kanila, ipinapares sa kanila because God sets you apart. Pwede ba comment natin sa Zoom chat, sabihin natin, I am set apart. Yan. I am set apart. Alam niyo, sa mundo natin ngayon, lalo na sa social media, it is very easy na tayo ay ma-influence. Kaya nga usong-uso yung mga influencer na makikita natin na okay na to kasi ganito naman ang ginagawa ng iba. It is very easy na alam mo yon, na gumaya sa kung anong trend, kung anong viral, kung anong nakikita natin sa iba.
Pero God called us not to follow the trends. God called us not to follow this influencer, but we are to follow Jesus Christ. Amen. Na hindi tayo nagfa-follow sa mga influencers sa kanilang ginagawa. I know that there are some influencers that are good influencers. Nagbibigay sila ng knowledge, nagbibigay sila ng encouragement sa'yo. Pero before you are a follower of that certain influencer, ikaw muna ay follower of Christ. Amen. Pwede ba i-comment natin dyan, I am a follower of Christ. Yeah. I am a follower of Christ. Kaya nga po, kapag tayo may sinasabi ang Panginoon, kapag sinabi kasi nating follower, kung ano yung ginagawa niya, yun ang sinusundan mo. Parang sa Shaggy Di Shapo po, ano. Kung ano yung ginagawa niya, yun din ang ginagawa mo. And alam niyo, during this time, yung sa Amos, mababasa natin yung sa Amos chapter 5, verse 13, na they say silent kasi parang iniisip nila na masyado ng evil ang nangyayari. Na yung time kasi na yon, yung speaking truth is against injustice brought danger to them. Natatakot sila na kapag sila nagsalita ay parang ma-judge sila or parang mapunta sila sa danger. Pero ako naniniwala na ang mga Kristiyano ay dapat hindi nagko-compromise sa mundo. Amen? Na dapat hindi porket nakikita mo sa kanila na okay lang is to ano para i-compromise sila na hindi okay lang yan, goods lang yan. Pero alam niyo ang tinuturo sa atin ng Panginoon is to be bold, and that is my prayer for everyone is to have boldness even when your voice shakes, even na minsan parang naano yung bibig mo, na kinakabahan ka magsalita, nanginginig yung boses mo dahil sa takot. Pero if you are saying the word of God, if you are saying the truth, there's nothing to fear. Amen? And alam niyo, dinescribe din tayo ng Panginoon that we are light. Sabi niya din sa kanyang salita na ang light hindi siya tinatago eh. Hindi siya, ang purpose ng light is hindi siya ilagay sa isang taguan. But the purpose of light is para maging liwanag siya maging liwanag sa dilim. Di ba? And sabi doon, kapag ang isang light daw ay nakatago, parang nawalan siya ng purpose. And it is the same thing with us. Sinabi niya din, paano din ang kung bukod sa salt, bukod sa light, we are also compared to a salt. And sinabi niya na kung ang tayo ay salt, at ang isang salt ay mawala ng lasa, then what's the purpose of being a salt? So, as a Christian, speaking and living out the truth will often bring opposition, ridicule, or persecution. Tama ba? Na minsan as a Christian, maririnig mo yung mga discouraging word ng corny naman yan, sayang oras nyo dyan, na pineperahan lang kayo ng pastor nyo, sayang ang buhay nyo dyan, ang boring, ang corny naman dyan. Alam niyo, a lot of words, you will hear a lot of words of persecution, ng pangmamaliit, pangre-ridicule, mga opposition against what you said. Pero we must not follow the world's trend of silence, and we must stand firm kung anong sinasabi ng salita ng Panginoon. Hindi tayo mag-stand sa sinasabi ng tao, not the word of man, but the word of God. Amen. Not the word of man, but the word of God. And this is part of living in the new covenant, that we no longer rely on our strength na kaya nating ipagtanggol ang ating sarili. Huwag mo nang intayin na ipagtanggol mo ang sarili mo. Ang hayaan mo ang banal na espiritu ang siyang mag-cover sa'yo at mag-protect sa'yo. Amen? It is the Holy Spirit that will give you strength. It is the Holy Spirit that will give you boldness. You just have to have this desire. The Lord, gusto ko maging bold. Lord, kahit parang na pinagtatawanan nila ako na kahit corny yung, akala nila corny ako. Akala nila ganito yung ginagawa ko is, I stand on your word, and alam nyo, ang banal na espiritu ang magbibigay sa'yo ng boldness, at ang banal na espiritu ang magbibigay sa'yo ng strength to say the truth and nothing but the truth. Amen? Ayan, let's read. Mababasa din natin yan sa book of Matthew. Sabi niya dito, Jesus calls us to be salt and light. Sabi niya sa Matthew 15 verse 13 to 16, to preserve the truth, to shine His light in darkness, and to point others to Him. Salt loses its flavor if it stays hidden. Light loses its purpose if it is covered. Kung mababasa natin, sabi dito, kayo ang asin ng lupa. Ngunit kung nawala ang lasa ng asin, paano na ito lalasa? Hindi na ito karapat-dapat, kundi itinatapo na at tatapakan na ng mga tao. Kayo rin ang ilaw ng sanlibutan. You are the light of the world. Hindi maaring may tago ang isang lungsod
na nakatayo sa ibabaw ng bundok. Hindi rin pinapailalim ang ilaw at nilalagay sa ilalim ng takure, kundi sa parol upang magbigay ng liwanag sa lahat na nasa bahay. Gawin ninyo ang inyong liwanag na sumisinag sa harap ng inyong mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. And this is my prayer for everyone. Sabi, ang mas maganda kasi English translation niya na, let your light shine before men that they may glorify their Father in heaven. Na ang pinaka-point niya, hayaan mo na hindi na magawa mo yung mga mabubuting bagay na to, maging liwanag ka sa kanila, so that kapag nakikita nila na nakakatuwa naman tong tao na to, laging nakangiti, nakaka-bless naman tong tao na to, and through your testimony, through your life, is makita nila at papurihan nila ang ating Diyos na buhay. Amen? Sabi ko nga, tayo mga Kristiyano, ang binabasa natin ay ang salita ng Panginoon. Pero ang binabasa ng mga unbeliever is tayo. Amen? Na tinitingnan ng mga man of God, ng mga children of God is kung anong sinasabi ng salita ng Panginoon, pero lahat ng mga tao naka-observe yung mga yun sa'yo. And hayaan mo na let your life be a worship, let your life be a testimony for other people so that they can worship God. Amen? Na pag nakikita nila, nakakatuwa naman to si Eva, nakaka-bless. Ang gayto na simba. Nakakatuwa naman to si Eva. Sino ga ang Diyos nito, di ba? That when they see you, they see the light of God, not your own works, but the light of God in you. Amen? Amen, amen. Praise God, praise God. Salamat po sa ating lahat. Salamat sa inyong mga buhay na patuloy na nag-join. And ito yung encouragement ko sa bawat isa na do not fear. Alam nyo, lalo na ngayon, if you are familiar with Charlie Kirk, familiar ba kayo kay Charlie Kirk? Yan, actually recently lang, yan, pinatay siya for speaking the truth. Yung pag sinasabi niya yung mga salita ng Panginoon. Pero alam nyo, napakaganda din ng testimony niya and nung nangyari sa kanya na even though it is very unfortunate na siya ay namatay, pero marami naman mga tao ang siyang nabuhayan at na-encourage at mas nagkaroon ng encouragement sa kanilang puso na do not fear. Do not fear because God is with you. Amen? Amen. Praise God, praise God, praise God. Sige po, thank you sa lahat ng ating nakasama ngayong gabing ito. Thank you sa pag-join. This is the first, una natin ngayong week, pero salamat kasi nakasama namin kayo. So bago tayo maghiwa-hiwalay, pwede ba tayong mag-open ang ating camera at tayo mag-picture? Yan. Sige, picture tayo. Yan, si UB. Janelle. Yan. Si Kimi. Yan, si Precious, si Arlet, open your camera. Okay. Sige. Sister Ceres. Dalawa si Okay. Ate Janelle. Si Arlet. Bakit dalawa si Ate Janelle? 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Chapter 5 na tayo. 5. Chapter 5. 1, 2, 3. Okay, thank you. Salamat po sa inyong lahat. Thank you for joining our Zoom Bible reading. And kita-kita po tayo ulit next week. Bukas po, meron tayong Bible study sa kina Brother June. Sana makasama namin kayo sa Bible study. See you everyone. Thank you. Good night, everyone. Sige po. Thank Good you. night. Bye-bye. Arlet, thank you sa pag-join. Bye-bye. Miss ka na namin. Sister Eva, bye-bye po. UB, thank you. Bye-bye. Precious, bye-bye. Sister Ceres, bye-bye po.